negosyo o love life? Huwag ka nang mamili dahil pwede naman daw both. Pero ang sekreto raw dyan, hindi basta-bastang bulaklak kundi bulaklak ng kawayan. Sa probinsya ng Calapan City, Oriental Mindoro, isang manggagamot o albularyo ang kilala sa paggamit nito. Kasing tibay raw kasi ng kawayan ang epekto. Ang bulaklak ng kawayan ay epektibo yan una sa may paniniwala. Doon yan bumibisa at sumasama yung gabay ng bulaklak ng kawayan. Bata pa lang si Yel nang mamulat siya sa mundo ng panggagamot. Simula pagkabata kasi mga magulang ko o lolo ay marunong po sa mga ganyang pamamaraan, mga pagtatawas. Hanggang tumuntong sa edad na 18, si Yel niyakap na ito bilang trabaho at ang madalas nga raw hingi ng kanyang mga parokyano ang maswerteng bulaklak ng kawayan. Sa puno kasi sa likod bahay nila Yel, may kawayan na namumulaklak. Pinakamagandang pagkuha ng bulaklak ng kawayan ay unang biyernes ng buwan. Kasi sa aming mga antingero, gamatero o albularyo, ang unang biyernes ang isa sa parang pinaniniwalaan namin na maayos na araw para sa pagkuha ng mga gamit. Ang bulaklak nito pinapatuyo at saka ginagawa ng orasyon para mas maging epektibo. Ang isang araw sa sinuwerte, si John. Noon po, maliit po ang aking kinikita. Hindi pa po ako maka 1,000. Hirap na hirap ako. Ngayon po, simula po nung nagkaroon ako ng pampaswerte na ngayon, hindi lang po 1,000 kada araw kinikita ko, tumataas pa po. Matagal na raw tindero ng kung ano-ano si John. Ang pagtitinda ng bulaklak at merienda, pinasok na niya. Ang dahilan daw ng kanyang pagsisikap. May pamilya na rin ako, may binubuhay na rin ako. At the same time, kailangan ko na rin magpatayo ng bahay para magkaroon na kami ng sariling bahay. Pero minsan, hindi raw sapat ang diskarte lang. Minsan, kailangan na raw samahan ng pampaswerte. Bale, nakilala ko rin po siya sa pagbablog niya. And napanood ko, nag-comment ako. Doon ko napag-alaman na yun nga na meron siyang bulaklak ng kawayan. Nagdadalawang isip pa ako na parang ano to? Para saan to? Ngayon, nung sinabi niya sa akin kung paano gamitin, edi sinubukan ko. Nung nalaman ko po na pampaswerte pala, nagtuloy-tuloy po yung aking business. Ang bulaklak na nakalagay sa bote na may langis at orasyon, lagi raw dala-dala ni John. Nung nailagay ko na sa bag, na bitbit ko na palagi, ayun, parang lagi ako pinupuntahan ng mga customer. Kumbaga, parang pampaakit na rin sa mga tao. Kaya naman kung dati ang kita niya kada araw ay hindi lalampas ng 1,000 piso, ngayon aabot na raw ng 4,000 pesos kada araw ang kinikita niya. Naniniwala ko kasi subok ko na eh. Kaya hindi ko na bibitawan. Kung hindi pa rin daw kayo naniniwala sa kakayahan ng bulaklak, ang ka-wonder natin na si Brian, bulaklak ng kawayan ang ginamit para ma-inlove sa kanya. Si Tef. Kaibigan po ako na gustong gusto ko po pero kaibigan lang po yung turing sa akin. Noong una po kasi hindi ko po talaga siya pinansin. Hindi ko siya type, ganyan. Tapos medyo iritado po kasi ako pag nakikita ko po siya. Lagi niya po ako sinusundan kung saan man po magpunta. Tapos laging nakasulyap sa akin kada dadaan po. Dahil hindi raw umepek ang strategy ni Brian, ang kanya next move. Si Sir Yel po ay kilalang manggagamot po dito po sa barangay namin. Agad ko po siyang pinuntahan para po humingi po ng tulong sa kanya. Itinuro po sa akin yung paglagay po sa tubig inumin. At kapag po ito ininom ko, ay makakaramdam po ng bighani ang titingin po sa akin. Naging epektibo naman kaya ang ginawa na ito ni Brian. Noong December 25 po, niyakag nga po ako nung gumala. Tapos doon ko po naramdaman na nagkaroon po talaga ako ng feeling sa kanya. Tapos umamin po ako sa kanya. Sobrang sweet po, as in po. Napaka-rare po kasi makahanap ng ganun lalaki. Aba, ang bulaklak mukhang epektibo Pero nang nalaman ni Tiffany ang tungkol sa bulaklak ng kawayan, ang kanilang relasyon muntik na raw matuyot.
Natakot po ako nung una kasi hindi po ako familiar doon sa mga bagay na yon. Siyempre, baka po may mangyari sa akin masama. Pero si Brian, pinatunayan sa kanya na higit sa bulaklak ng kawayan ang kanyang pagmamahal. Nakadepende naman po yun sa effort po niya. Kasi yung para sa akin po, hindi lang po dahil sa bulaklak na nagkagusto po ako sa kanya, kundi natural lang po talaga na feelings po talaga. Kaya ang dalawa, happily in a relationship for almost 1 year na. Sobra po. Sobrang mahal na mahal ko po siya. Hindi lang po dahil lang po doon sa bulaklak, kundi sa mismong sa kanya na po. Ayon sa anthropologist na si Professor Sarina Prieto, ang paniniwala sa swerte ng kawayan, konektado sa proseso ng pamumulaklak nito. May mga bamboo tayo dito sa Pilipinas na namumunga siya ng after 120 years pa. So, ganun katagal. So, the fact na matagal, so very rare ang experience and phenomenon niya. So, kaya siguro, or marami ang naniniwala pa rin na kakabit ng pagbunga nito, na makita mo siya in your lifetime, di ba? Swerte siya. Ang paniniwala raw sa swerte, parte na rin ng ating kultura. Natatransfer siya through word of mouth. So, hindi siya namamatay. So, hanggang ngayon, magandang indication siya, no? Na napapanatili ang ganitong practice. Para kina Yel, John, Brian at Tef, wala raw masamang kumapit sa swerteng hatid ng bulaklak ng kawayan. Sabi nga, #manifest lang. Kung may gusto ka, dapat iyo rin